Naku! Nakapag-mass report na ba ang lahat? Rendon Labrador, tuluyan na ngang binura sa social media. Kung hindi ka welcome sa ganitong platform, hindi nakakamotivate yun ang ibang tao. Angel Locsin, tumitiwalag na nga rin ba sa social media? Si Angel Locsin daw ay nakakaranas ng depresyon. At tumataba raw ito ng tumataba sa ngayon. Dapat daw mababa ang stress level ni Angel Locsin para magkaroon na sila ng anak ni Nel RC. Carla Abellana versus GMA7. Naku, bali-balita ngang lilipat na ito ng ibang istasyon at iiwanan nito ang kanyang matagal na home network na GMA7. Hello! Welcome back to my channel! Magandang araw! At kung anong oras nyo man ako napapanood ngayon, ako ituloy-tuloy nyo na yan! Maraming salamat! Ako ay magbibigay ng mga mula sa puso pero balansing opinion para sa ating mga latest showbiz issue ngayon. Makikiusyoso pero hindi makikisawsaw, makikisali pero hindi makikigulo, at ako ang inyong marites na maghahatid sa inyo ng mga intriga, Nenya Chikadora! At eto ang latest. Rendon Labrador, tuluyan na ngang binura sa social media. Nako! Usap-usapan ngayon ang pagkakabura ng mga social media account ng isang sikat na social media influencer. Nako! Nakapag-mass report na ba ang lahat? Sabi nga ni Mime. Charot lang yon. Nako, usong-usong nga ngayon sa social media ang parinigan, maging sa showbiz. At kung dadamputin mo, sasuluhin mo, ay bahala kang masaktan sa sarili mo. Diba? Ayan, nagulanta nga si Rendon Labrador na isang araw unti-unti nang nawawala ang kanyang mga social media account. Unang-una, nawala ang kanyang Facebook account. Parang Facebook page siya, at kahit yung parang secondary account, wala na din. Siyempre nakaka-hurt yun kasi diba, kapag social media influencer ka, tapos nag-earn ka ng maraming mga followers, kasi sa tagal na pinagtrabahuan mo, mahirap magkaroon ng maraming followers. Lalo na sa panahon ngayon, pagdating sa negosyo, sa pagkikipag-communicate, sa pagkikipag-engage sa mga fans, lahat parang gamit na ngayon ang social media. Lalong-lalo na sa mga social media influencer. Napaka-importante. Kaya kung mawawala, naku, masakit. Kasi kung hack, okay lang, parang maibabalik sa'yo yun. Pero kung talaga ang pamunuan mismo ng Meta, ng Facebook, ang ikaw ay aalisin, tatanggalin, naku, masakit yun. Parang hindi ka welcome sa ganitong platform, masakit. At imagine, kahit sa Instagram, restricted na siya. Ibig sabihin, limitado na ang kanyang mga ipopost. Magpo-post ka, pero dadaan muna sa pagsasala, i-check muna kung pasok sa community guideline, parang ganon, bago i-approve. At kahit sa Twitter, sa X, wala na rin ang kanyang account. At imagine, kahit sa Google. Ibig sabihin, kahit sa Gmail, hindi na siya makakapag-upload sa mga YouTube. So lahat ng mga gamit na importante ngayon sa online, wala na siya. Naku, how sad naman. At may mga nabasa nga ako na kahit sa OnlyFans, na wala na rin daw ang kanyang account. Natawa ako doon kasi nung binasa ko, tinanggi naman ni Rendon Labrador na wala naman siyang OnlyFans account. Sa mga hindi nakakaalam, ang OnlyFans account is para sa mga, parang may mga porno-porno para makipag-engage ka sa mga exclusive for fans only. Pero magbibigay ka ng mga something doon, mag-aalay ka para mayroon silang ibabayad sa'yo. Parang ganun ang drama ng OnlyFans. Nakakaloka no, na parang wala naman ako dyan pero tinanggal ako dyan. Ano to? Pero alam mo, pasintabi na lang sa mga tagahanga ni Rendon Labrador kasi alam ko, may mga taga-suporta rin naman siya. So, bakit ako natatawa? Kasi itong mga nakaraang buwan, itong mga nakaraang panahon, na may mga controversial about sa kanya. So, parang pag binabasa ko, feeling ko sa sarili kong opinion na parang OA naman tong tao na to. OA naman siya magbira ng tao na basta na lamang. Kasi feeling ko nagpapapansin. Feeling ko para kagatin, para mag-ingay, para maging relevant, aatake siya ng iba. At ang mga pinagsasabi niyang yun, malayo sa katotohanan bilang isa siyang motivational speaker, kuno. Naiisip ko lahat na lang kinokontra sila Coco Martin, Vice Ganda, sila Andrea Brillantes, si Michael B. Lahat sasawsawan niya, gusto niya pasok siya doon sa mga usapan, gusto niya kasama siya sa mga intriga. Parang ganun ang drama ng lolo mo, which is parang, anong klaseng tao ito? Kalalaki. Kasi di ba, hindi naman maa-accept ng kulturang Pilipino na bilang isang lalaki, malaki ang pangangatawan, ako dada ng dada sa social media.
At naloka ako dun sa isang napanood kong interview na sinasabing kung nagre-research daw siya bago siya umatake. Naku, wala daw research. Pag daw nakita niyang mali, atake agad. Pwede naman daw humingi ng pasensya kapag nagkamali siya. Ay, hindi maganda yon. Hindi nakaka-motivate yun ng ibang tao sa mga ganyang pahayag. Kasi para sa akin, kapag social media influencer ka, o maaaring choice mo na maging bad, maging naughty, maging pilyo, pero syempre ang lahat ng yan ay may limitasyon kahit papano. Hindi yung basta-basta ka na lang at wala ka ng pakialam. Para lang kahit na makasakit ka ng kapwa mo tao, para makapagpuna ka ng hindi mo man lang napag-iisipan, makasawsaw, hindi naman tama yon, di ba? Alalahanin mo na kung may mga tagahanga kang taga-suporta, marami din ang mga tagahangang sumusuporta doon sa kinokontra mo. Kaya dapat balanse lang at responsable ka sa paggamit ng mga social media account mo. Tapos magtataka ka saan galing ang 30 million na nag-report. So, feeling ko naman hindi 30 million. Hindi naman, OA naman yung 30 million. Pero sinasabi nga na 30 million daw ang nag-report. Na para sa kanya ay hindi na raw makatarungan. Hindi na daw tama ang pag-report na ganon. Pero hindi natin masisi ang emosyon ng mga tao kung talagang marami ang nag-report. Kasi di ba kahit ikaw magbuga ka ng mga atake sa mga celebrity, sa mga personality na hinahangaan nila, nag-aalimpuyo din ang kanilang damdamin. Nasasaktan din sila, nang gigigil din. Kasi ikaw wala kang pakialam siguro sa mga nababasa mong mga hate comments sa'yo. Wala kang pakialam sa mga sasabihin ng iba. Basta ka na lang makapag-atake, sige lang ng sige, di ba? So parang nauwi na lang sa pag-report ang mga tao na kumukontra sa'yo. Kasi hindi naman kikilos ang mga pamunuan ng mga social media platform kung wala namang talagang nagre-report. At syempre, kahit marami ang mag-report, dapat meron silang basihan. At kapag ang basihan na yun ay nakita talaga ng mga social media platform, i-approve ang kanilang mga pagre-report. Ganun yun. Nagmamagaling ako. Alam mo, payo ko lang, nako, sino ba naman ako para magpayo sa'yo? Pero alam mo rin doon, dapat kung mawala man lahat ng mga social media accounts mo, pwede namang mag-umpisa ulit. Siyempre, kung ikaw naman ay may tinutungo na parang, ako ay taga-kontra, taga-puna ako, yun ang personality ko, yun ang gusto ko, dapat may limitasyon ka pa rin. Susunod sa community guideline. At ang pagre-research, dapat importante din para at least mayroon kang ibubuga at mayroon kang tamang i-aatake. Kasi para sa'yo, laos na ang stream media at gusto mo na lamang sa social media. So, kahit sa social media walang MTRCB na sasala sa lahat ng mga sasabihin natin, may taong bayan. Ang mga taong bayan ang may last say na pwede kang i-report, na pwedeng mawala ang account mo. Dapat iniisip mo din yan. Balanse lang, hindi ko naman sinasabing wag kang kukontra, wag kang pupuna. Hindi yung basta-basta ka na lang at wala ka ng pakialam. Ni-enjoy mo ng husto ang freedom of speech, freedom of expression, demokrasya, talagang inabuso mo na. Kahit na anong pagpupuna mo, pagbubuga mo, na para sa'yo ay tama, pag-aaralan pa rin ang limitasyon. Hindi lang sariling damdamin ang iisipin, maging ang mga damdamin ng mga taong nakakapanood sa'yo. Okay? At eto pa! At speaking of social media, Angel Locsin, tumitiwalag na nga rin ba sa social media? Naku, ito ay pansamantala lang. Dahil kung matatandaan, ilang buwan na, siguro mag-isang taon na rin, na hindi na siya nag-a-update sa kanyang mga social media account. So bilang isang sikat na actress, sikat na personality, maraming mga tagahanga. At bilang naging aktibo sa showbiz noon, talagang naghahanap ng update sa kanya kung ano na ang ginagawa niya. So ayon kay OG Diaz, ayon sa source ni OG Diaz, si Angel Locsin ay nasa mabuting kalagayan at nasa kanyang bahay lamang at ini-enjoy nito ang kanyang absence sa social media. At nilinaw din ng source na hindi hiwalay si Angel Locsin sa kanyang asawang si Nila RC. Gusto lang daw nitong magpahinga at nalilibang ito sa mga online games. At siniguro din ng source na masaya ito at ini-enjoy ang kanyang simpleng buhay na walang social media. Ayan. So, marami namang mga fans ang natutuwa na siya ay nasa mabuting kalagayan. Pero syempre, marami ring umiintriga at maraming nagkakaroon ng mga maling espekulasyon. Tulad ng sinasabing si Angel Locsin daw ay nakakaranas ng depresyon. At pataba raw ito ng pataba ngayon. So, ayaw pang lumabas dahil sa ganung kalagayan. At may mga nagsabi na nag-advise din daw ang doktor nito na wag na muna mag-social media dahil nagkukos sa kanya ng stress.
So, ibig sabihin, dapat daw mababa ang stress level ni Angel Locsin para magkaroon na sila ng anak ni Neil RC. So, yun ang mga espekulasyon na sinasabi ng mga netizen. Siyempre, hindi natin maiiwasan yan. Sila ay sikat na mga personalidad, kaya marami talaga ang magbabato sa kanila ng mga negatibong mga komento tulad nito. At ito ay malinaw na espekulasyon lang, walang pagkukumpirma, ibig sabihin, hindi totoo. So, sa ngayon, dapat maniwala na lang tayo doon sa source na nagsabi kay OG Diaz ng kalagayan ni Angel Locsin. Nako, para sa akin, siguro talagang nagpapahinga muna. Hindi naman pwedeng madaliin kasi dapat i-enjoy talaga ang buhay. Matatanda ang si Angel Locsin ay bata pa, nag-artista na rin. So parang nawala sa kanya ang pagkakaroon ng childhood. So kung ini-enjoy man niya ang kanyang sarili ngayon, dahil marami rin naman siyang pera, dapat naman siguro kahit hindi na muna siya magtrabaho, i-enjoy niya muna ang buhay niya. At wala namang masama doon. Kung noon napaka-busy, hectic na hectic ang mga schedule, events dito, show dito, teleserye dito, pelikula dito. Nako, ngayon, pwede namang magpahinga, hila-hilata maghapon, kain dito, kain doon, tulog, mga ganon, i-enjoy ang buhay. At choice naman niya yon, basta masaya lang siya sa sarili niya. Pero syempre, di ba, hindi mawawala ang kasabihan sa showbiz na once artista, always an artista. So darating at darating ang panahon na kapag handa na si Angel Locsin na humarap sa camera, gumawa uli ng proyekto para sa kanyang mga tagahanga, nako, susulpot na lang siyang bigla, di ba? Susurpresahin na lang niya tayo. At kung kailan man niya maisipang magdesisyong bumalik muli, nako, nakahanda tayo para tanggapin muli siya, di ba? Sa ating versus Carla Abellana versus GMA7. Naku, bali-balita ngang lilipat na ito ng ibang istasyon at iiwanan nito ang kanyang matagal na home network na GMA7. At kung saang istasyon ito, naku, hindi pa natin alam. At isa nga daw sa mga reason kung bakit alis na ito ng GMA7 dahil hindi na raw ito masaya. Hindi na raw siya masaya sa natatanggap ng mga proyekto. Marami rin ang nagsasabi na sila ay maghihiwalay na ng kanyang manager. Tinatapos na lang ang kanyang mga show. Ang kanyang manager ay si Popoy, kung saan manager din ng kanyang ex-husband na si Tom Rodriguez. At napapabalitang babalik na ito ng bansa at magkakaroon muli ng mga proyekto sa GMA7. Kung kaya't marami ang umiintriga na umiiwas lamang daw si Carla Abellana sa kanyang dating asawa. Nako, para sa akin, ang paglipat ng ibang istasyon ay wala namang masama. Hindi naman yung problema. At normal lang yan sa mga artista. Siyempre, dapat makipag-communicate ka sa home network mo. Magpapaalam ka ng maayos. Dapat tapos ang kontrata para wala kang malabag sa kontrata. Diba? At yung mga sinasabi na gustong mag-grow, gustong mag-evolve, maiba naman, makasama ang ibang mga artista sa kabila. So, wala namang masama doon. Pero dapat hindi nagsusunog ng tulay. Kasi diba, maliit lang ang showbiz. Kasi ang sinasabi nila na ang talento na pag-aaralan, ibig sabihin, secondary na yan. Pwede mong i-improve yan. Pero ang pakikisama, pagkakaroon ng respeto, ay napaka-importante sa showbiz. Kasi diba kapag naghiwalay na kayo ng mga dati mong katrabaho na artista, production people, iniwanan mo sila at nagkaroon ka naman ng ibang mga katrabaho, pwede mo naman silang balikan. At kahit ang istasyon na iniwan mo, basta hindi ka magpapakawala ng hindi mga magagandang salita, nako, ang istasyon na iniwan mo, pwede mo pa rin balikan. Ganun yon. At yan lamang po sa ngayon. Maraming salamat at mag-iingat po tayong lahat. Kung kayo po ay may mga opinion, suggestion, i-comment down below at palagihang lambing sa tagapanood sa akin. Kung kayo po ay hindi pa nagsusubscribe, mag-subscribe na kayo. Hit the bell button para updated kayo sa mga chismaks at ganap ng inyong all-around kasama at kachika, Nemia Chika Dora!